Okay, ito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Okay, isang linggo tayong hindi nakapag-upload ng videos sa kadahilan ng tayo pala ay na-strike. Meron pala tayong na-upload na bawal sa community guidelines. Matagal ko nang na-upload yung paano ba ang pag-welding ng crack. Yun ang nagiging problema sa mga content ng baril. Mahirap ipakita yung mga ganong content. Kaya minsan ay hindi ko pinapakita sa inyo ng aktual yung paggagawa. Kasi nga may strike tayo. Pero yung akala ko yung pag-welding ng crack, akala ko okay na yun. Kasi nasa 1 taon na yata yun na na-upload ko. Pero na-strike pala tayo. Kaya meron tayong 1 linggo na hindi nakapag-upload. Pero huwag kayong mag-alaala, babawi ako. Maaaring dublihin ko ang upload ko. Umpisa ngayon, dodoblihin ko ang upload ko para makabawi naman do sa mga hindi natin upload na mga videos. Okay, ayan, at gusto ko lang munang bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Demasilio. Okay, sabi niya, Sir, magandang hapon po. May tanong lang po ako, Sir. Ang 45 ba na baril pag nahulog po ba na mayroong nakalagay na load sa chamber ay puputok po ba? Okay, maganda itong katanungan na ito kaya bibigyan ko ng pansin para hindi tayo kampante. At hindi lang 45 caliber ang aking bibigyan ng liwanag ngayon, kundi pati na yung mga striker at iba pang mga pistol. So in general na ito sa mga pistol. Ayan, at bago ko lang yan sagutin ay gusto ko lang munang i-shout out yung bago nating supporter, si Ombet ng Kia Motors ng Kuwait. Siya yung bago nating supporter sa ating mga estudyante na tayo ay may 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parent. Ngayon ay kailangan natin ng medyo malaki-laking budget sapagkat pasukan na, kailangan ng mga school supplies. So ayan, si Ombet ng Kia Motors ng Kuwait. Shout out sa iyo. Shout out din sa iyong mga tropa na dumalaw dito sa range para mag-alis ng stress at pumutok. Shout out kay Yasin, kay Apollo, kay Anamay, kay Mary Grace at kay Rodora. Okay, shout out sa mga taga Kia Motors ng Kuwait. Ayan, at ganon din sa kaibigan kong architect Arnel Salvador. Yan, nagbigay din siya ng nag-abot din sa atin yan ng tulong. Okay, at ganon din kay Alfredo Isidro. Shout out sa iyo, Ordo Sipay ng Las Piñas, at lalo tigit kay Boy Umay, kay Jubil Platoon na isa rin nating supporters na nagbibigay sa ating mga beneficiaries. Okay, kay JC Antonio Official, tinatanong niya yung ating GCash. Ito yung GCash number natin, no? I-tape ko na lang dito. Baka may mga gusto pa sa inyong tumulong sa ating mga estudyante. Maraming salamat sa inyo at do sa mga paabot ng tulong, ng pagmamahal sa ating mga estudyante, ay magpakilala kayo para mapasalamatan ko rin kayo. Ayan, at pupunta na tayo sa ating topic. Kape muna. Puputok ba ang pistol o 1911 pagka pumutok kung may chamber load? Depende yan sa kondisyon ng baril. At depende yan kung paano nahulog yung baril. Kung ang baril, chikin muna natin ito kung may bala. Wala tayong 1911 dito, pero halos pare-pareho naman ang features ng 1911. Okay. Ang 1911 meron ditong safety grip. Yan. Pagka hindi ninyo yan, pagka yan ay kaya importante, wag ninyong lalagyan ng tape yan, wag ninyong papatayin yan sapagkat malaki ang niyan. Yan ay hindi puputok o hindi papalo ang hammer kung hindi naka-press yung safety grip dito. Okay, yan ang isang safety. At bukod pa diyan, meron pa yang
Disclaimer ha, wala tayong 1911, pero i-demo ko lang siya. Meron pa yang ano dito, thumb safety. Okay? At bukod pa sa thumb safety, ang mga Series 80 ay mayroong safety pin block. Okay, ano yung safety pin block? Ito yung safety pin block. Okay, tatanggalin ko ito para makita natin. Yung safety pin block ay kahit pumalo ang hammer, ang spring ay, ang firing pin ay nakalock. Ito. Yung mga 1911, nung lumabas yung mga ganitong safety pin block, yung Series 80 ay nagkaroon na ng ganito. Ito yung safety pin block. Yung sa 1911, pagka ito ay hindi mo idiniin, pagka ito hindi, kasi pagka nasa timing yan, meron yung disconnector dito na tumatama dito. Pagpalo ng hammer, ito ay lumulubog ito. Parang ganito. Ito yan. Parang ganito. Yan ay pag kinalabit mo, pag kinakalabit ay gumagalaw yan. Ito yung nandito niya. So nasa kabila yan ng ejector. So ayan ang ano niyan. So yung 1911, saan yun? Yung 1911 ay hindi aabante yung firing pin kung hindi ito nakalubog. Okay? Itong model naman ng MAB ay iba naman, baligtad. Kung ito ay nakalubog ay hindi naman siya papalo. So ito ay safety pin block. So ang ibig sabihin niyan, kahit aksidenteng halimbawa ay pumalo yung hammer na hindi naka-press yung trigger mo, ay hindi aabanti o hindi tatamaan yung primer ng firing pin kasi nga naka-block yung firing pin. Yan ang isang safety pin. Yan ang trabaho ng safety pin block. Sa mga Glock, meron din yan. Ito naman yung sa mga Glock. Okay? Yan ay kahit itulak mo yung firing pin, hindi aabante yan. Maliban lang kung ito ay ipipress ninyo. Yan. Pag ipress ninyo yan, aabante yung firing pin. Yan o. Pero pag yan ay hindi nakapress, ay hindi yan naabante. So, doon sa katanungan na puputok ba sa kabila ng mga safety na yan, ang sagot dyan ay posible. Bakit kanya posible? Yung bigat ng baril, imagine yung bigat ng baril, ha, plus yung lakas ng spring, at tumama ito sa matigas, hindi ko masasabing hindi puputok yan. Dahil sa bigat ng baril. So maraming nadidisgrasya lalo yung mga lumang modelo na wala pang mga safety pin block. Hindi naman lahat ng mga modelo ng baril ay may safety pin block. Okay, ito lang mga lately na model, hindi ko alam kung anong taon na lumabas yung mga yan. Nilagyan na nila ng safety pin block kasi nga may posibleng pumutok pa rin. Ay ngayon, dahil sa bigat ng baril at consider na rin yung taas ng pinagbagsakan, hindi natin masasabing hindi bibigay ang mga safety features na yan. So, ang kasagutan ko dyan ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam kung yan ba ay puputok o hindi. Okay, sa mga Glock, ang mga Glock, kahit walang safety, thumb safety, yung mga
Glock 17, maliban lamang yung mga ibang Glock na may mga model na may safety na rin, hindi mo yan makakalabit kung hindi itong trigger safety na ito ay hindi mo ididiin. So, hindi mo yan tingnan mo, hindi mo yan matutulak. Kung hindi mo ididiin itong safety na kailangan mag-release muna itong safety na to bago siya mag-disconnect. Mag-disconnect dito. Okay? Pero hindi rin natin yan po pwedeng sa pagkalaglag sa impact po pwede rin itong dahil sa impact sa lakas ng impact ng pagkabagsak po pwede rin mag-release ito. So walang makakapagsabi kung ang baril ba ay puputok o hindi pag nabagsak. Depende yan sa taas ng pinagbagsakan, depende rin yan sa bigat ng baril, depende rin yan kung ano ang unang bumagsak. Pag ang unang bumagsak ay itong kalimitan, dahil mabigat itong parte na ito, lalo kung may magazine, ito ang unang lumalaglag. Dahil nga mas mabigat itong parte na ito, lalo kung may balang nakasaksak na magazine. Mabigat itong parte na ito. Kaya kalimitan ang laglag niya na paganyan. So, kung yan naman ay naka-hammer down, pwede rin pumutok dahil nga sa bigat nito. Although may mga black din na mga features din na may mga black yan, hindi rin natin masasabi na hindi yan puputok. So ano ang dapat natin gawin? Doble ingat tayo. Huwag tayong kampante. Huwag natin ilagay kung ang holster natin ay may diferensya, ay kinakailangan ay ayusin natin. Huwag tayong maglalagay ng mga baril sa mga bag, dahil ko sinasabi na hindi matibay. Huwag kayong magtipid. Paglalagyan lagi ninyo ng inyong baril ay yung mga matitibay na bag. Kung maaari ay yung mga tactical bag ang inyong bilhin. At kung kayo ay magtatago nito sa mga pasamano, wag lang ninyo basta-basta ipapatong dyan. Baka mamaya may kumapa dyan o mahulog. So, ang baril ay, kung iniingatan natin ang iba nating mga gamit, ito ang mas ingatan natin. Dahil pag ito ang nagmalfunction, baka buhay ang madali. May mga balita na ganyan ang nangyayari. So, ito ay isang paalaala sa akin na huwag tayong maging kampante bilang isa ninyong instructor o coach, ay huwag tayong kampante na ang baril ay basta-basta na lang natin pinapatong kung saan-saan dyan. May bala man yan o wala, dubling pag-iingat sapagkat ang isang pagkakamali ay hindi na maibabalik o may tutuwid pa. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may natutunan kayo at nalaman din ninyo ang mga safety features ng ating mga firearms, kung ano yung kung bakit may ganito, kung bakit may safety yan, bakit ang Glock ang walang safety sa thumb safety. Yan. So sana ay patuloy pa tayong magsaliksik. Kahit ako, nagsasaliksik pa rin ako. Naghahanap pa rin ako ng mga dagdag kaalaman. At kung meron kayo ang mga nalalaman pa, ay i-comment lang ninyo at para maibahagi rin natin sa iba. At mag-iwan lang ako sa inyo ngayon ng God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating mga videos. Magtanong kayo at sasagutin ko.